Oh, magmadali ka. Itong address ka mag-deliver. Nako, ang dami pa namang customer. Bawal ang pabagal-bagal ngayon. Sambit ng amo ni Maylene na si Mang Gerard. Maliit itong lalaki. Medyo mataba at kalbo ang parteng itaas ng ulo. Nagmamayari ito ng pizza shop sa gilid ng kalsada sa Kalakhan ng Maynila. Maswerte si Maylene sa kanyang amo at trabaho. Kahit na bungangero ito, mabait naman ito kung tutuusin. Pero minsan sa mga oras na ganito at sunod-sunod ang mga customer sa shop, sumabay pa ang napakaraming deliveries, ay sumasagi sa isip ng dalaga na mag-resign na lamang. Ay, antok na antok pa ako. Saad ni Maylene sa kanyang sarili, habang daladala ang kahon ng mga pizza. Maya-maya ay sinuot na niya ang helmet at pinaandar ang motor na gagamitin sa delivery. Gustong-gusto na ang ipikit ni Maylene ang kanyang mga mata, ngunit hindi maaari dahil marami pa siyang gagawin sa araw na yun. Kung hindi lang dahil sa kapitbahay niyang nag-inuman buong magdamag, ay maayos sana ang kanyang tulog. Tanging malalim na buntong hininga na lamang ang kanyang nagawa sa mga oras na yon. Ilang sandali pa ay narating na niya ang address na binigay ng kanyang amo. Ipinarada niya ang motor at naglakad papunta sa pinto ng naturang bahay ng customer. "Tao po! Happy Pizza! Nandito na po ang order nyo!" Magalang na sigaw ni Maylene. Ilang sandali lang ay bumukas naman ang pinto at tumambad sa kanyang isang lalaki. Masama ang aura ng mukha nito, ngunit unti-unti itong napangiti nang makita na siya. "Hi miss, kaya gustong-gusto kong umorder sa shop nyo. Ang ganda-ganda ng nagde-deliver. Tara, pasok ka. Inom ka muna ng juice." Aniyaya ng lalaki na malagkit ang tingin sa kanya. Napangiwi naman si Maylene. Gusto lang naman niyang ihatid ang pizza na dala at kunin ang bayad ng lalaki. Hindi na po. Kailangan ko lang po ang bayad nyo para makaalis na po ko. Marami pa po kasing customer sa shop. Paliwanag naman ni Maylene na hindi na nagustuhan ng lalaki. Bumunot ang customer ng pera sa wallet at agad inabot kay Maylene. Makikitaan ng pagkairita ang mukha ng dalaga nang haplusin ng lalaki ang kamay niya kasabay ng pag-abot ng bayad. "Ikaw ba? Magkano ka ba? Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Kaya araw-araw akong bumibili sa shop nyo." Naniningkit ang mga matang tanong ng lalaki. "Mawalang galang na ho, pero hindi po ako for sale, sir. Nagtatrabaho po ako ng marangal, kaya sana po umayos naman po kayo. Konting respeto naman po sa mga magagawang kagaya ko." Inis na wika ni Maylene, sabay talikod patungo sa nakaparadang motor. Pinaandar niya ito at pinaharurot paalis sa lugar na yon. Hindi naman mapigilan ni Maylene ang mapasimangot habang nagdadrive pabalik sa shop dahil sa ginawang pambabastos sa kanya. Tila nasira na ang buong araw niya. Bakit ba parang minamalas ako ngayong araw? Nawala nga ang antok ko pero nanggigigil naman ako sa lalaking yun. Kainis! Pagkasabi noon ay isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw na siyang dahilan ng pagkatumba at pagkasemplang ng sinasakyan niyang motor. Doon ay nagising ang buong diwa niya. Napamulat ang kanyang mga mata. Ang nakatumbang motor ay agad niyang itinayo na parang walang iniindang sakit sa katawan. Nang kumalma ang sarili, ay tsaka niya lang tinignan ang nabangga. Isa iyong mamahaling sasakyan. Tila naman gusto na lamang maiyak ni Maylene sa kamalasan niya ngayong araw. Hinihintay niya na lumabas ang may-ari ng sasakyan. Alam niyang galit ito dahil sa kasalanang nagawa niya. Samantala, sa loob naman ng sasakyan ay naroon si Harold. Napakunot ang noo niya nang makita niya sa rearview mirror ang babaeng nagdadrive na para bang sinadyang ibangga ang motor nito sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa ay lumabas na siya ng kotse upang kausapin ito. Napaayos naman ang tayo si Maylene nang lumabas na ang lalaki. Napakagat siya ng labi niya dahil halatang masungit iyon. Ipinagdasal niya sa lahat ng santo. Nakahabagan at kaawaan siya ng mga ito upang hindi siya pagbayarin. "Isa ka ba sa mga stalker o mga babaeng nagpapapansin sa akin, miss? Hindi ko alam na babanggain mo pa talaga ang kotse ko para lang makuha ang atensyon ko." Napapailing na saad ni Harold. Nang hindi makasagot kaagad si Maylene, ay tumingin ito sa kanyang relo upang tignan ang oras. Maaga pa naman para sa kanyang business meeting. "Excuse me? Inaakusahan mo ba akong stalker? Ni hindi nga kita kilala Masyado naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo." "Really, miss? Bakit mo binangga ang kotse ko? Imposible namang hindi mo nakita. Ang laki-laki niyan." "For your information, mister,
Hindi ko binangga. Nabangga ako. Aksidente ang nangyari. Okay, fine. Sinabi mong hindi ka stalker at nabangga mo lang ang kotse ko. Aksidente ang nangyari at ikaw ang may kasalanan. So ngayon, bayaran mo ang damage. Mariing wika ng lalaki habang hinihilot ang sentido nito. Akin na ang ID mo, miss. Pag naisipan mong tumakas at hindi ako bayaran, ay madutunton pa rin kita. Ipapahuli kita sa mga pulis. Wala akong pakialam kung gumastos ako ng malaking halaga. Ang dapat sa mga manloloko ay humimas ng rehas. Dagdag pa nito. Napalunok naman si Maylin ng laway. Ngayon pa lang ay kailangan na niyang humanap ng perang ipambabayad sa lalaki. Napakagat na lang siya sa kanyang labi dahil alam niyang hindi sasapat ang kinikita niya sa araw-araw. Kahit pagsama-samahin pa ang 1 taong sahod. Kumuha si Maylin ng valid ID sa kanyang wallet at sinulat doon ang kanyang cellphone number. Kaagad namang inabot iyon ng lalaking kaharap. Tatawagan kita or i-text kita patungkol sa sasakyan. Kaya asahan mong hindi pa ito huli natin pagkikita. Payo ko lang sa iyo, miss. Huwag mo akong takasan at huwag mo akong subukan. Pagbabanta ng lalaki bago tumalikod. Naiiling si Harold habang papasok sa kanyang kotse. Naghihinala pa rin siya na isa ang babaeng yun sa gustong magpapansin sa kanya. Tinignan niya muli ang figura ng babae mula sa rearview mirror. Tsaka lang niya napansin na isa pala itong delivery woman ng isang pizza shop. Nakasimangot ang dalaga ng mga oras na yon habang tinitignan ang motor nito. Maya-maya ay pinaandar na ni Harold ang kotse at unti-unting nawala sa kanyang paningin ang dalaga. Samantala, kababalik lamang ni Maylin sa shop. Dahil sa kamalasan niya ng araw na iyon, ay naisip niyang mag-half day na lang muna. Boss, pwede bang mag-half day ako ngayon? Masama po kasi ang pakiramdam ko dahil wala po kong maayos na tulog. Pagdadahilan ni Maylin sa kanyang amo. Napakamot naman sa ulo si Mang Gerard, sabay sipat sa kahon ng pizza na kailangang i-deliver sa araw na iyon. Sige na nga, kaya naman siguro ni Linda mag-isa. Ani nito. Lumapit si Maylin sa katrabahong si Linda na hindi magkanda-ugaga sa ginagawa. Linda, sorry Bawi ako sa'yo next time. So susunod ikaw naman na mag-half day at ako rin mag-aasikaso rito. Hindi ko na kasi kayang kamalasan ko ngayong araw na to eh. Kung hindi pa ako uuwi, baka magtuloy-tuloy pa hanggang mamaya. Baka hindi lang aksidente ang abutin ko pag nagkataon. Mahabang litanya ni Maylin sa kasamahan. Ayos lang, ano ka ba? Yung isang motor na lang ang gagamitin ko. Medyo may sira na talaga kasi yung isang yun eh. Buti hindi malala ang pagkatumba mo. Sugot naman ni Linda, sabay tapik sa balikat niya. Napabuntong hininga na lamang si Maylin. Kung alam lang siguro ng katrabaho niya, kung gaano kamahal ang damage na nagawa niya sa kotse ng lalaking yun, ay tsak nakaaawaan siya nito. Pasado 1:00 na ng hapon na makarating si Maylin sa kanyang inuupahang apartment. Mag-isa lamang siya sa buhay, dahil sa bahay ampunan naman talaga siya lumaki. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang mga magulang simula pagkabata. Hindi rin siya pinalad na may gustong umampon sa kanya. Maya-maya ay nagawi ang kanyang paningin sa salamin. Marami ang nagsasabing maganda siya, pero ngayong araw na to, ay mababakas sa kanyang mga mata, ang pagod na iniinda. Maganda rin ang kanyang buhok, ngunit halatang hindi naaalagaan. Naaawa siya sa kanyang sarili, sapagkat hindi na nga siya nakapag-aral, ay wala pa siyang pamilyang kinakasama. Sa edad na 25, ay wala pa rin siyang maayos na trabaho. Ilang sandali pa'y nahiga siya sa kama at hinayaang lamunin ng antok. Iniisip niya na sana pagising niya ay maghimala ang buhay niya at bigla na lamang magbago. Maylin! Maylin! Nandyan ka ba? Malakas na sigaw na nagagaling sa labas. Napabalikwas naman ang bangon si Maylin at pupungas-pungas na lumapit sa may pinto. Sa boses pa lang, ay alam na niya kung sino ang nasa labas. Iyon ay ang landlady niya. Maniningil na naman ito dahil 2 linggo na siyang delayed sa upa. Ate Marta, kayo po pala. Matamis ang ngiting sa lubong ni Maylin dito. Oo Maylin, ako nga ito. Kailan mo babalak magbayad? Kanina may gustong umupa rito sa tinitirhan mo. Alam ko naman ang sitwasyon mo, pero kailangan ko rin ng pera. Saad ng ginang. Opo ate, pangako po bukas talaga, magbabayad na ako. Sagot naman ni Maylin dito. Sige, hanggang bukas na lang talaga. Kapag wala pa rin, bahala ka na.
Kailangan mo nang umalis dito at kung ayaw mo, ako na ang maglalabas ng mga gamit mo. Pagbabanta ni Aling Marta, napatango naman si Maylene dahil alam niyang totoong magsalita ang kanyang landlady. Napapikit na lamang siya ng mariin pagkaalis ng ginang. Hindi niya alam kung saan pupulot ng perang pambayad sa kanyang inuupahan. Napuko naman ang kanyang pansin nang tumunog bigla ang cellphone na nasa bulsa. Walang kagatol-gatol na tinignan niya iyon. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang galing iyon sa isang unknown number. Isa lamang ang sumagi sa kanyang isipan. Iyon ay galing sa lalaking nagmamay-ari ng kotseng nabangga niya. Agad niya itong binuksan at binasa ang nilalaman ng kabuuan ng mensahe. Naipaayos ko na ang kotse ko. Kung susumahin, ang lahat ay nasa 150,000 ang nagastos ko. Kung kailangan mo ng resibo, ipapakita ko sa'yo. Bukas pumunta ka sa De La Vega Company, 10 a.m. para bayaran mo ko. Pagkabasa niya ay napasabunot na lang siya sa kanyang buhok at inis na pinadyak ang mga paa. Pambayad nga sa upang 5,000, wala akong maibayad. Dito pa kaya sa 150,000? Ani ni Maylene sa kanyang sarili. Halos pigain na niya ang kanyang utak para makaisip ng solusyon sa problemang hinaharap niya. Naisip niya na hindi siputin ng lalaki kinabukasan. Wala naman siyang planong takasan nito. Hahanap lang muna siya ng paraan para makapaghanda ng pambayad. Hindi man buo pero huhulog-hulugan niya iyon kahit papaano. Dahil sa sobrang pag-iisip, ay hindi na nagawang kumain ni Maylene sa gabing iyon. Iniisip niya na kung bata lang siya, ay babalik na lang sana siya sa ampunan at sa mga madreng kumupkop sa kanya. Nangungulila siya sa pakiramdam ng may nag-aalaga sa kanya at may nasasabihan ng problema. Kinabukasan ay pumasok na siya sa shop. Sinubukan niyang kausapin si Mang Gerard para humiram ng pera. Boss, makikiusap lang po sana ako. Nakakahiyaman magsabi pero kailangan ko lang po talaga ngayon eh. Pabali sana ako ng 30,000. Aba Maylene, ang laking pera naman yan. Sahod mo na yan sa loob ng 3 buwan. Wala akong ganyang kalaking pera. Alam mo namang pinapaikot-ikot ko lang ang tumatakbong pera sa negosyo ko. Saad ng Ginoo, na tila nagulat sa halagang hinihiram ng dalaga. Nakabangga po kasi ako kahapon nung nag-deliver ako ng pizza. Pinapabayaran po ng may-ari ang damage ng kotse. Tila hindi naman mapalagay si Maylene habang nagpapaliwanag sa kanyang amo. Pwede mo naman sigurong pakiusapan o kaya'y wag mo nang siputin. Hindi ka naman ata kilala. Wika ni Mang Gerard na napapakamot na rin sa ulo. Marami ng customer. Huwag mo na masyadong isipin yan. Pasensya na rin dahil hindi kita mapagbibigyan sa hinihiram mo. Dagdag pa nito sabay alis para asikasuhin ang mga sunod-sunod na bumibili. Naiwan namang nakatulala si Maylene sa kawalan. Sa kabilang dako naman ay si Harold na hindi mapakali sa opisina. 10:00 na ng umaga ng mga sandaling iyon. Iniikot-ikot ni Harold ang kanyang swivel chair habang itinatapik-tapik ang kanyang sapatos sa sahig. Hinihintay niya ang pagdating ni Maylene. Hawak niya ang valid ID nito. Tinignan niya ang picture na naroon. Tipid ang ngiti ng dalaga. Maylene Salga. Basa niya sa pangalan nito. Hindi alam ni Harold kung bakit naiinip siya sa tagal ng pagdating ng dalaga, na para bang gusto niya ulit itong makita. Lumipas pa ang 1 oras. 11:00 na ng umaga, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Kinuha ni Harold ang cellphone niya at tinawagan ng pizza shop na pinagtatrabahuan ni Maylene. Hello, this is De La Vega Company. O-orderin ko lahat ng pizza niyo ngayong araw na ito. Pero gusto kong si Maylene Salga ang mag-deliver. Pag hindi niyo susundin ang gusto ko, ay hindi ako bibili. Ganoon po ba? Sige po. Thank you po, sir. Maligayang saad naman ni Mang Gerard sa kabilang linya. Napangisi na lang si Harold. Kung balak siyang utakan ng dalaga, ay may paraan siya para mahanap ito. Hindi siya madaling kalabanin. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung bakit. Hindi niya mapigilang mapangiti at manabik na makita muli ang dalaga. Samantala nagtataka naman si Maylene nang makitang napakaraming kahon na nilalagyan ng pizza. Boss, parang ang dami naman yan. Sinong bumili niyan at tila pinakyaw na lahat? Ani Maylene sa amo. Oo, may tumawag dito at binili niya lahat ng paninda natin ngayong araw. At ikaw ang gusto niya mag-deliver ng lahat ng to. Nandito ang address. Kapag nagawa mo ang trabaho mo, pababalihin kita ng 5,000. Sagot naman ng Ginoo
Napangiti na lang si Maylene dahil kahit papaano ay makakatulong ang halagang iyon, pambayad sa kanyang tinitirahan. Binasa niya muli ang address na binigay ng kanyang amo tsaka pinaandar ang motor. Tila ba pamilyar sa kanya ang lugar na yon at tila nabasa niya sa kung saan. Dahan-dahan lang ang pagpapatakbo nito dahil marami siyang dalang pizza. Ilang sandali pa'y narating niya na ang mataas na gusali. Lumapit siya sa gwardiya upang ipaalam dito. Nadala-dala na niya ang order ng kung sino man ang tumawag sa shop kanina. "Sir, nandito na po ang pizza na orders nyo." Saad naman niya sa gwardiya. Ma'am, ikaw daw po mag-akyat ng lahat ng yan sa floor ni sir. Nangunot naman ang noon ni Maylene sa narinig dahil hindi naman ganoon ang kalakaran sa tuwing nagde-deliver siya sa ibang kumpanya. "Ay, kuya, hindi na po yan parte ng trabaho ko. Pakikausap na lang po sa boss ninyo." Hindi ma'am eh. Sabi po ni Sir Harold, kinausap daw po niyang may-ari ng pizza shop. Kayo raw po magdadala sa itaas. Paliwanag ng gwardya sa kanya, kaya naman hindi na siya nakipagtalo pa. Minabuting sinunod na lamang ni Maylene upang matapos ng trabaho at makuha niya ang perang ipinangako ni Mang Gerard. Bit-bit ng kanyang dalawang kamay ang patong-patong na kahon ng pizza. Tagaktak na ang kanyang pawis at pinagtitinginan na rin siya ng mga empleyado sa loob ng opisina. Inuyuko na lang ni Maylene ang ulo at napabuntong hininga. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay sa tuwing tinititigan siya na may halong panghuhusga. Ilang minuto rin ang lumipas ay narating na niya ang pinakamataas na floor kung saan naroon ang opisina ni Harold. Pumasok siya sa nag-iisang pinto at bumati sa isang lalaking nakaupo sa lamesa. "Good afternoon, this is Happy Pizza. Nandito na po ang order niyo, sir." Bati ni Maylene, sabay lapag ng mga kahon nang hindi tinitignan kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Maylene Selga, kamusta? Nagkita tayong muli. Saad ng baritonong boses ng lalaki. Tahimik sa loob ng silid na yon. Tanging ang malalim na boses lamang nito ang umaalingaw sa paligid. Nakuha naman ito ang atensyon ni Maylene at doon ay napatingin ng dalaga. Tila naman nanigas ito sa kinatatayuan nang makita kung sino ang kaharap. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa lalaki. Ito ang lalaking may-ari ng sasakyang nabangga niya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito?" Uutal-utal na tanong niya dito. Gulat na gulat si Maylene na makita ang lalaki. Doon niya napagtanto na kaya pala pamilyar ang address na binigay ng kanyang amo. Ilang saglit lang ay may itinawag sa intercom ang lalaki. Segundo lamang ang lumipas ay may pumasok sa loob ng silid na isang magandang babae. Pakibaba ang mga pizza. Ibigay mo sa mga empleyado. Utos ng binata. Sumama naman ang tingin ni Maylene dito. Dahil ipapababa lang din naman pala nito ang pizza na dala-dala niya kanina. "Ipapababa mo rin pala. Bakit pinaakyat mo pa sa akin? Nag-aksaya lang ako ng oras. Pinahirapan mo pa ako." Asar na saad ni Maylene sa kanya. "Wala lang. Gusto ko lang. I am Harold de la Vega at ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Natatawa lang ako sa tanong mo kung bakit ako nandito sa sarili kong kumpanya." Napalunok naman si Maylene. Ngayon niya lang naisip na malaking tao nga talaga ang kinalaban niya. Ganun ba? Pasensya na, hindi ko naman alam eh. Nasuyo pala tong kumpanya. Una na ako nagagala kitang makilala." Wika ng dalaga sabay talikod. "Miss, saan ka pupunta? Ubus na ang pizza sa shop niyo di ba binili ko na lahat? Nandito ka dahil mag-uusap tayo." Napapikit ng mariin si Maylene. Doon niya napagtentong wala nga talaga siyang takas sa lalaking nakabangga niya. "Babayaran ko naman po ang nagastos mo, pangako. Bigyan mo lang po ako ng ilan pang araw. Hindi naman kasi ako mayaman gaya mo eh. Hindi ko kayang humanap ng ganung kalaking pera sa loob ng isang araw." Paliwanag ni Maylene sa lalaki, na ngayon ay mariin din ang titig sa kanya. "Hindi naman kita sinisingil ka agad. Ang sabi ko lang, pumunta ka rito para pag-usapan kung paano maayos yung utang mo sa akin. Ang ayaw ko lang ay yung hindi mo ako sinipot. May plano ka bang takasan ako, Maylene, ha?" "Hindi nga ako tatakas. Magbabayad ako." "So, paano ka magbabayad? May paraan ka na ba?" "Uutang ako. Lilikom ako ng pera at ibibigay ko sa'yo. Walang labis, walang kulang." "Uutang? Hindi ba't parang mas lumaki lang ang problema mo? Mababaon at mababaon ka lang din sa utang kung ganoon ang solusyon mo. Kung gusto mo, meron akong alok sa'yo." "Ano naman yan?"
Tura ni Maylene. Hindi ko kailangan ng pera bilang kabayaran dahil marami na ako niyan. Para makabawi sa pagsira ng sasakyan, ay dapat na magtrabaho ka sa akin. Kailangan ko ng personal assistant. At pag sinabi kong personal assistant, ibig sabihin, makakasama ko hanggang sa bahay. Mahabang litanya ni Harold. Ha? Titira tayo sa isang bubong. Ayos ka lang ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Maylene sa binata. Yes, 3 buwan kang magtatrabaho sa akin. Pasasahurin pa rin naman kita, pero hindi gaanong kalaki dahil nga may utang ka sa akin. Hindi ba mas ayos ang solusyon na to kaysa naman uutang ka sa kung saan-saan at kung kani-kanino? Pangungumbinsi pa ni Harold. Hindi alam ni Harold kung bakit gusto niya maging personal assistant ang dalaga. Nakakita naman niyang responsable ito, ngunit may kung anong naguudyok sa kanyang isipan na gusto niya itong makasama araw-araw. Nakatayo ngayon sa kanyang harapan si Maylene, naguguluhan sa kung anong magiging desisyon. Halatang nahihirapan ang dalagang mag-isip dahil kitang-kita ang mga gabutil na pawis. Nais namang tumayo ni Harold at punasan ang mga pawis nito. Mukha itong problemado. Ayaw na sana pang dumagdag ni Harold, ngunit ito lamang ang nakakita niyang paraan para makasama ang dalaga. Maya-maya ay hindi na nga napigilan ni Harold ang lumapit kay Maylene. Kung bakit parang nagkukusa ang kanyang katawan. Kumuha ito ng tissue at nilapitan ito. Akmang pupunasan na sana niya ang pawis nito, ngunit lumayo ito sa kanya. Ako na, lumayo ka nga, bakit ka ba lumalapit? Asar na wika ni Maylene. Hindi kinakaya ang presensya ng lalaki. Lumayo si Harold. Naiintindihan naman niya si Maylene dahil alam niya ngayon pa lamang sila nagkakilala. Ano na ang desisyon mo? Hindi naman kita pinipilit eh. Kung ayaw mo magtrabaho sa akin ay ayos lang. Basta, bayaran mo lang ang perang nagastos ko, pampaayos ng kotse ko. Ani Harold, sabay pinagkrus ang braso sa harap ng dibdib. Payag na ako, magtatrabaho na ako sa'yo, pero sa loob lang ng 3 buwan, pagkatapos nito'y wala na. Pinal na desisyon ni Maylene. Tila naman nagdiwang ang puso ni Harold. 3 buwan niyang makakasama ang dalaga. Hindi niya alam ngunit gusto niya pang makilala ang babae ng mas malalim. Good. So ngayon din, mag-resign ka na sa pinagtatrabahuan mong pizza shop dahil full-time na ang trabaho mo sa akin. Ayoko nang may kaagaw sa oras ko. Wika ni Harold na tinanguan naman ni Maylene. Maya-maya ay pareho silang nagulat nang may pumasok sa loob na lalaki. Harold, birthday mamaya ni Ken. Sino ang dadalhin mong date mo? Bungad sa kanya ni Jared, kaibigan ni Harold. Siya, he is Maylene. Siya ang date ko mamaya. Sad naman ni Harold na nakatingin ngayon sa gulat na mukha ni Maylene. Ha? Ako? Wala to sa usapan. Ang sabi mo kailangan ko magtrabaho sa'yo. Takang bulalas ng dalaga. Exactly. Parte ito ng trabaho mo sa akin. Wow! Iba na pala ang tipo mo, Harold. Gusto mo na pala ng delivery woman. Hi, miss. I'm Jared. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko. May galit lang talaga sa mundo. Inabot naman ni Maylene ang kamay ni Jared at matamis na ngumiti rito. Stop that. Pwede ka na umuwi, Maylene. Bumalik ka na lamang dito mamayang 6 p.m. Huwag mong tangkaing tumakas dahil hanap ako ng paraan para makita ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatakaasan. May isa akong salita at paninindigan. Sige Jared, una na ako sa inyo. Ani ng dalaga. Sabay alis na sa silid na yon. Pakalabas niya ay iniisip niya kung anong sasabihing dahilan sa kanyang amo kung bakit siya magre-resign. Pagsapit ng 6:00 ay bumalik nga siya sa kumpanya ni Harold. Suot ang simpleng pantalon at isang t-shirt lamang. Para sa kanya, ayun na ang pinakamaayos niyang damit. Pagdating sa opisina ni Harold, ay naabutan niya ito may kausap sa cellphone. Nabaling naman ang tingin ni Harold nang makita niya ito. Habang may kausap ang binata ay sa kanya lamang nakatingin. Napakagat labi naman si Maylene dahil nahihiya siya kung paano tumitig ang lalaki sa kanya. Siguro ay lait na ako dyan sa utak mo, no? Grabe ka naman tumitig. Bulong ng dalaga sa sarili habang inaayos ang damit. Ngunit hindi alam ni Maylene ay narinig iyon ni Harold. Simple lang naman ang suot ng babae. Ngunit litaw na litaw naman ang ganda nito. Ano? Maganda ka actually. Hindi naman kita kukunin na date kung hindi, di ba? Anong gagawin ko?
pwede na ba tong suot ko? Naghalungkat na ako ng damitan ko pero ito na lang talaga ang maayos kong damit. Paliwanag ni Maylene. May binili akong damit dito. You can wear this. Marunong ka naman siguro mag-ayos ng sarili. Tumango ang dalaga at kinuha ang paper bag kay Harold. Tsaka nagtungo sa CR upang mag-ayos ng sarili. Maganda ang dress na binili nito. Baby pink ang kulay at hindi lalampas sa tuhod. Maganda ang tela at may mga maliliit na perlas sa bandang itaas na nagsisilbi bilang disenyo. Yun pala ang unang beses niyang magsuot ng ganoong damit. Sa loob ng paper bag na binigay ni Harold ay may kasama din itong sandals at mga makeup. Sinigurado ng binata na kompleto ang gamit para hindi na mamroblema si Maylene. Malaki ang ngiti ng dalaga habang nakaharap sa salamin. Sa wakas ay masusubukan niyang ayusan ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang masiguro na ngang maayos ang itsura niya, ay lumabas na siya. Namangha naman sa kanya si Harold. Hindi nito namalaya na napapatulala na pala ito sa taglay na ganda ng dalaga. Bumagay dito ang suot na dress, simple ngunit elegante. Nilugay niya ang kanyang tuwid na buhok. Naglagay naman siya ng light makeup sa mukha niya, na mas lalong nagpalitaw sa natural niyang ganda. Wow, ang ganda mo lalo. Ikaw na ba talaga yan? Parang hindi ko yung unang babaeng nakita kong nakabangga ng sasakyan ko Bolero? Akala mo naman talaga nagbago ang itsura ko? Natatawang sagot naman ni Maylene. Maganda ka. Ang totoo niyan, maganda ka na naman talaga. Kahit pawis na pawis ka nung una kitang nakita. Partida, naka-helmet ka pa sa lagay na yon. Pero mas lalong lumitaw ang kagandahan mo ngayong nakaayos ka. Sus! Tama na nga, Harold. Hindi ako sanay na mabait ka. Tsaka, huwag ka masyadong matamis magsalita. Bakit, Maylene? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Harold habang unti-unting lumalapit sa kanya. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Wala no? Lumayo ka nga. Nakakairita ka. Pagtataboy ni Maylene sa lalaki. Natatawa naman si Harold sa inaasta ng dalaga. Dahil mukha itong naaalibadbaran, ngayong papalapit siya. Lumapit siya nang lumapit dito. Hanggang sa wala nang maaatrasan si Maylene, kundi ang malamig na pader. Nanlalaki naman ang mga mata ni Maylene. Habang papalapit sa kanya si Harold, ay siya namang palakas ng palakas ang pagtibok ng kanyang puso. Maya-maya ay inilapit ng binata ang mukha nito. Nakangisi at halatang nangaasar. Dahil sa labis na kabalisahan ni Maylene, ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mata at ipinagdikit ng mariin ang mga labi dahil sa pag-aakalang hahalikan siya ng binata. Samantalang si Harold naman ay hindi maitago ang saya dahil sa ekspresyon ng mukha ni Maylene. Ngunit ang mapang-asar na mukha ng binata ay napalitan ng ngiting hindi maipinta. Ouch! Isang malakas na sigaw ni Harold, sabay hawak nito sa bandang ibaba ng pagitan ng kanyang mga hita. Napaluhod pa ito sa sahig at nakangiwi ang mukha. Napahawak naman sa balikat nito si Maylene. Naawa siya sa kalagayan ng binata. Sorry, pasensya na. Sabi ko kasi sa'yo, lumayo ka. Ang kulit-kulit mo, Harold. Maylene, kapag ako nabaog, kasalanan mo. Grabe ka kung sumipa. Ang sakit. Tura ng binata na hanggang ngayon ay iniinda pa rin ang sakit. Ikaw kasi, huwag mo na akong binibiro-biro ng ganun. Ayan tuloy, nasipa kita. Minuto pa ang lumipas, ay umayos na rin ang kanyang pakiramdam at tumayo na ng tuwid. Anong oras na pala? Tara na. Baka inahantay na tayo sa party. Baka magreklamo pa ang mga kaibigan ko. Aya ni Harold. Pagkalabas nila sa opisina nito, ay mangilan-ngilan pang mga empleyado na nagtatrabaho. Napapatingin ang mga ito kay Maylene. Hindi na lang iyon pinansin ng dalaga at nagpatuloy na sa paglalakad. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang dalawa. Panakanakang tumitingin si Harold kay Maylene habang nakatingin naman ang dalaga sa labas ng bintana at malalim ang iniisip. Ilang sandali lang ay tumigil sila sa isang malaking bahay na kung susumain ni Maylene ay malamansyon ang lugar na iyon. Let's go. Hawakan mo lang ang kamay ko para hindi ka mawala. Siguradong maraming tao sa loob. Wika ni Harold habang nakalahad ang kamay nito. Napatango naman ng dalaga at tinanggap ang palad nito. Pagkapasok nila sa loob ay maririnig nila ang malakas na musika at mga taong nagsasaya. Harold, pre! Kamusta? Who's the girl? Bago mo na naman?
Salubong sa kanila ng lalaki. Kaidaran lamang nila ito. At maganda ang tikas ng pangangatawan. Hey, this is Maylene at hindi ko siya babae. Personal assistant ko siya. Pagpapakilala ni Harold sa kaibigan. Hi, I'm Maylene. Hi Maylene, I'm Mark. Hindi ka pala girlfriend ni Harold so pwede ba ako manligaw sa'yo? Pilyong tanong ng lalaki. Napatitig naman si Maylene kay Mark. Hindi alam kung anong isasagot sa tanong nito. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, ay kitang-kita niya ang dimples nito na lumilitaw sa tuwing umingiti ito. Tila naman nauupos na kandila si Harold. Madilim ang tingin niya sa kamay ng dalawa na magkahawak pa dahil sa pagpapakilala nila sa isa't isa. Hinila niya sa baywang si Maylene at inilapit sa kanyang tabi. No, hanggat nagtatrabaho siya sa akin, ay bawal siyang magpaligaw sa iba. Seryoso ngunit makahulog ang wika ni Harold sa kaibigan. Itinaas naman ni Mark ang dalawang kamay na tila pagsuko. Kalma Harold, hindi ko aagawin si Maylene sa'yo. Natatawang sagot naman ng lalaki. Good luck pare. Dagdag pa nito, sabay tapik sa balikat ni Harold. Nailing na lamang si Harold sa iniasta ng kaibigan. Napatingin siya kay Maylene na tila naguguluhan na. Pasensya ka na kay Mark Maylene. Nakarami na ata ng ala kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. No, ayos lang. Mababait ang mga kaibigan mo at palatawa. Mabuti na rin yun para mabigyan ng kulay ang buhay mo. Palagi ka kasing nakasimangot eh. Bakit? Ang gusto mo ba sa lalaki ay palatawa? Ayaw mo ba ng seryoso sa buhay? Gusto, syempre. Pero mas maganda naman kung palangiti ang kasama mo. Kapag kasi walang emosyon eh parang robot. Parang ikaw, nung unang pagkikita natin. Napaisip naman si Harold sa sinabi ng dalaga sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, ay parami na ng parami ang mga bisita. Ang iba ay naisipang magparty sa labas ng mansyon sa may bandang swimming pool area na kung saan marami na ang lumalangoy. Walang pang itaas sa mga kalalakihan habang nakabalandra naman ang katawan ng mga kababaihan. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang isang babae. Maganda iyon at pamilyar kay Maylene. Nagulat siya nang makilala ito. Si Sandra Cruz, isang sikat ngayon na artista. Lumapit ito kay Harold at agad na kumapit sa braso nito. Harold, you're here pala. Tara, langoy tayo. Sorry Sandra, pero may kasama ako eh. Tipid na sagot ng binata. Tsaka iniaalis ang pagkakakapit ng babae sa kanyang braso. Sumimangot naman ang mukha ng babae dahil sa pagtanggi ni Harold. Sinipat nito ng tingin sa Maylene at pinakatitigang mabuti. Ilang sandali lang ay iniwan na sila ng magandang babae. Grabe! Iba ka pala talaga no? Biruin mo, Sandra Cruz na ang panaylapit sa'yo. Ani Maylene sa katabi. Ano naman gagawin ko? Hindi naman ako interesado sa kanya. Saad ni Harold, sabay inom ng martini na hawak-hawak. Hindi mo type? Ang ganda kaya niya? Takang tanong ni Maylene. Hindi. Isa pa lang naman ang nakakuha ng atensyon ko. Gusto ko yung mga nambabangga ng sasakyan, tas naninipa kapag inaasar. Makahulog ang saad ni Harold, sabay tingin sa dalaga. Namula naman ang mukha ni Maylene dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito. Hindi na siya nagtanong pang muli dahil wala na siyang maisasagot pabalik sa lalaki. Ilang sandali lang ay tinawag si Harold ng iba pa niyang kaibigan. Dito ka lang ha? Babalik ako. Baka magtagal lang ako ng 15 minuto. May pag-aalala sa boses ng binata dahil kailangan niyang iwan si Maylene. Ayos lang ako. Sige na. Baka kailangan ka na ng celebrant. Hindi ako bata na nawawala. Kaya ko na ang sarili ko. Tumango si Harold at tinignan muna si Maylene bago nagdesisyong umalis. Sa mga sandaling iyon, ay ramdam ni Harold ang kakaibang pagtrato niya sa dalagang si Maylene kumpara sa ibang babaeng nakasama niya. Samantala, patingin-tingin lamang ang dalaga sa mga taong nagsasaya. Hindi naman siya naiinip dahil sa mga nakikita. Maya-maya ay nagtataka ito ng mapansin na may 3 figura ng babae na papalapit ngayon sa kanya. Ramdam niyang hindi maganda ang hatid ng presensya ng 3 at alam niyang away ang hanap ng mga ito. So, ikaw pala ang date ni Harold, Maylene Selga. Hindi naman kilala ang apelyido mo. Sino ka ba? Nakataas ang kilay na tanong ng isang babaeng kulot ang buhok.
Hindi naman talaga ako kilalang tao. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako babae ni Harold. Personal assistant lamang niya ako. Sagot naman ni Maylene upang matapos na ang usapan. Personal assistant ka lang? Pero inaakit mo si Harold. Bakit siya ngiti ng ngiti sa'yo? Tila batang nagmamaktol na saad ng isa pang babae. Gustong-gustong paikuti ni Maylene ang kanyang mga mata dahil naiilang siya sa mga inaasta ng mga ito. Hindi ko inaakit si Harold, no? Walang rason na akitin ko siya. Isa pa, hindi ko naman siya mapipigilan kung gusto niyang ngumiti. Tsaka, wala naman sigurong masama sa ginagawa niya. Girlfriend ka ba niya? Inis na sagot ni Maylene. Kahit ayaw niyang patulan ng tatlo, pero wala sa ugali niyang magpatalo. Hindi ako girlfriend, pero hindi pwedeng mapunta si Harold sa isang mababang babae na kagaya mo. Bakit ikaw pa ang pipiliin niya kung pwede namang ako? Maarting wika ng babae. Alam mo, maganda ka sana pero hindi yata maayos ang pag-iisip mo. Kung ako rin naman si Harold, hindi ako mag-aaksaya ng panahon para makasama ka. Pilyong tura ni Maylene na para bang nangaasar. How dare you? Hampas lupa ka lang naman. Sigaw ng babae, sabay buhos sa damit ni Maylene ng cocktail na hawak-hawak. Napasinghap naman si Maylene dahil sa lamig ng likidong tumapon sa kanyang dibdib. Ang dress na bagong bigay sa kanya ni Harold ay tila naging basahan. Baliw ka ba? Nahihibang ka na! Sigaw ni Maylene na para bang hindi na makapagpigil sa sarili. Ngunit mas nagulat pa ito nang hilain ng babae ang kanyang buhok. Mahigpit na mahigpit. Naani mo'y matatanggal na ang kanyang buhok sa anit. Anya! Umalingaw sa buong lugar ang isang baritonong boses. Galit iyon na parang leon. Natigil ang babae sa pagsabunot kay Maylene. Doon naman nagkaroon ng oras si Maylene para ayusin ang sarili. Habang si Anya naman ay parang naging maamong tupa. Napahinto ang mga tao sa kanika nilang ginagawa. Kasabay noon ang paghinto ng tugtugin. Lahat ay nakatingin kay Harold na kunot ang noo at mukhang anumang oras ay manununtok na. Lumapit sa kanya si Harold at hinawakan ng kanyang kamay. Ayos ka lang? Anong ginawa nila sa'yo? Nasaktan ka ba? Nag-aalala ang tanong nito kay Maylene. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Tipid na sagot ng dalaga, nahiyang-hiya sa atensyong nakukuha sa mga taong nakapaligid. Anong ginawa mo, Anya? Bakit mo siya binuhusan ng cocktail? Bakit mo siya sinabunutan? Tanong ni Harold. Malamig ang boses nito ngunit mariin ang bawat salita. Kasi, naiinis ako sa kanya. Inaakit ka niya. Dapat kasi ako na lang gustuhin mo. Napahilamos naman ang kamay sa mukha si Harold at napapikit ng mariin. Iyon ang dahilan mo kaya mo ito ginawa? Anya, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita gusto? Diretsahang sagot naman ni Harold sa pagmumukha ng dalaga. Nanginig naman ang balikat ni Anya at tumagulhol sa pag-iyak. Marahil ay nasaktan ito sa narinig mula kay Harold. Tama na, Harold, tumigil ka na. Sabat naman ni Maylene. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Harold. Hinigpitan pa nito lalo ang pagkakahawak sa kanyang kamay at iniharap siya sa maraming tao. Sa susunod na may mga tao pang muling manakit kay Maylene, ay ako ang makakalaban niyo. Kilala niyo ako. Hindi niyo gugustuhing banggain ako. Pagbabanta ni Harold, kaya halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ilang sandali pa ay lumapit ang lalaking birthday celebrant na kaibigan ng binata. Harold, sorry about Anya. Naparami na siya ng inom, kaya hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Ayos lang pare, ang hindi ko lang gusto ay sinaktan niya ang babaeng kasama ko. Nabaling naman ang tingin ng lalaki kay Maylene. Miss, sorry sa nangyari. Pasensya na kay Anya. Alam mo na, ibang nagagawa ng bulag na pag-ibig. Ayos lang. Nag-enjoy naman ako sa party kahit papaano. Nagtaka lang ako sa inasal niya. Wala naman akong balak agawin si Harold sa kanya. Nakangiting saad ng dalaga na kinatuwa naman ng lalaki. Ganun ba? Ang problema nga lang, Miss, ay baka ikaw ang gustong kunin ni Harold. Makuhulugan na saad nito. Tama na yan kung ano-ano nang sinasabi mo sa kanya. Singit ni Harold sa usapan ng dalawa. Tsaka hinila si Maylene ng marahan, paalis sa lugar na yon. Sumakay silang muli sa kotse ng binata at pinaandar na iyon, papunta sa kanyang tahanan. Doon niya na rin balak patulugin si Maylene dahil alam niyang pagod na ito.
Sa bahay ka na muna magstay. Marami akong bakanting kwarto. Doon ka na lang upang mas maayos kang makatulog. Sa bahay mo? Ikaw lang ba mag-isang nakatira doon? Mag-isa lang ako simula nang ipamana sa akin ng kumpanya. Ikaw, may maghahanap ba sa'yo kung wala ka ngayong gabi? Wala. Wala akong magulang simula pagkabata. Lumaki ako sa ampunan. Sagot ni Maylene. Kahit kailan ay hindi niya ikinahiya na lumaki siya sa kamay ng mga madre. Natahimik naman si Harold at napatingin sa kanya. Wala bang umampon sa'yo? Wala eh. Baka kasi hindi ako kagusto-gusto na anak. O baka binuhay lang talaga ako ng Diyos para maging mag-isa sa buhay. Maya-maya ay nakarating na sila sa mansyon ng binata. Pinagbuksan niya ng pinto si Maylene at hinatid ito sa magiging kwarto nito. Ang laki ng bahay mo. Buti ka pa at sa ganitong edad may naipundar ka na. Manghang-mangha si Maylene habang iniikot ang paningin sa kabuuan ng tahanan. Ito ang kwarto mo. Naroon ang kwarto ko sa kabilang dulo. Kung may kailangan ka, katukin mo lamang ako. Kung natatakot ka, ay pwede namang tabi tayong matulog. Natawa naman si Maylene sa narinig. Hindi na ako bata. Anong tingin mo sa akin? Naniniwala pa ako sa multo? Tsaka, hindi ako tatabi sa'yo sa pagtulog mo, no? Papasok na sana si Maylene sa loob ng kwarto. Ngunit hinila siya ni Harold at kinulong sa mga bisig nito. Nagulat naman si Maylene kung bakit bigla na lamang iyon ginawa ng binata. Hindi ko alam na ang hirap pala ng pinagdaanan mo simula pagkabata. Dumagdag pa ako sa problema mo dahil pinagbabayad pa kita sa kotse ko. Wala lang talaga akong ibang maisip na paraan para makasama ka. Bulong ni Harold habang hinahaplos ang buhok ni Maylene. Ayos lang, kasalanan ko rin naman dahil ako ang nakabangga at dapat lang talagang ako magbayad. Huwag ka nang makonsensya dahil babayaran pa rin naman talaga kita sa ayaw at sa gusto mo. Sana mabura sa isipan mo na hindi ka gusto-gusto bilang anak. Baka may dahilan kung bakit walang umampon sa'yo. Sana rin huwag mong isipin na binuhay ka ng Diyos para mag-isa. Kahit papaano ay nandito na ako. Sinserong saad ni Harold. Hindi napansin ng dalaga na nalukot na pala ng kanyang kamao ang polo ni Harold. Mahigpit ang kapit niya rito dahil naiiyak siya sa mga sinasabi nito. Salamat Harold, hindi ko alam na mabait ka pala. Pangako, magtatrabaho ako ng maayos para makabawi sa'yo. Sagot naman ni Maylene. Sige na, huwag ka nang umiyak. Matulog ka na. Meron din namang mga damit sa loob. Magpalit ka muna ng damit kung gusto mo. Good night, Maylene. Wika ni Harold, tsaka pinakawalan na niya sa pagkakayakap ang dalaga. Good night, Harold. Salamat kahit merong hindi magandang nangyari ngayong gabi. Tumango si Harold habang pinagmamasdan na pumasok sa loob ng kwarto si Maylene. Dumiretso na rin si Harold sa kanyang kama at inisip pa rin ang dalaga. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto niyang gusto na niya si Maylene. Kakaiba ang kanyang nararamdamang iyon kaysa sa mga nagdaang babae sa kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Harold. Dumiretso siya sa kusina at naghanap ng maaaring lutuin. Hindi naman talaga siya magaling sa pagluluto. Ngunit gusto niyang subukan ngayong umaga para sa dalaga. Naisipan niyang gumawa ng pancake. Nag-search siya sa internet ng tutorial kung paano iyon gawin. Madali lang pala. Bulong niya sa kanyang sarili. Sinundan niya kung ano ang napapanood niya sa video. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang resulta. Ang inakala niyang madali ay napakahirap pala para sa kanya. Naging makalat at magulo ang kusina. Pinagpapawisan na si Harold dahil kahit isang pancake ay wala pa siyang nabubuo. Natataranta na ito dahil maya-maya ay magigising na si Maylene. Plano pa naman niyang dalhan ito ng pagkain sa kanyang kwarto. Sa kabilang dako naman ay nagising na nga si Maylene. Maganda ang umaga niya dahil napasarap ang tulog niya sa malambot na kama. Hindi katulad ng kutsyon niya na ilang taon na niyang gamit sa bahay. Paglabas niya ay nakaamoy siya ng tila na susunog. Hinanap niya iyon kung saan ang gagaling hanggang sa makarating siya sa kusina. Doon niya nakita si Harold na hirap sa pagluluto. Nagawi ang paningin niya sa plato na may nakalagay na durog-durog at sunog na pancake. Harold, ano yan? Pancake ba yan? Bakit ganyan ang itsura?
Inosenteng tanong ni Maylene. Sa buong buhay ni Harold, ay ngayon lamang siya nahiya sa babae. Napakamot siya sa batok at pinatay ang apoy. Gusto sana kitang lutuan ng pancake. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi mabuo-buo. Sinunod ko naman ang nasa video. Parang batang rason na tugon ng binata. Natawa naman si Maylene sa kanya. Grabe, ang kalat mo. Akin na nga, tuturuan kita. Dapat kasi ginising mo ko. Gusto lang naman sana kitang lutuan eh. Pamimilit muli ng binata. Hindi ka nga marunong. Tignan mo, ang dami pang buong harina. Hindi mo hinalo ng maayos. Tsaka tanggalin mo dapat ang mga dumidikit sa kawali. Paliwanag ni Maylene sa kanya. Pinanood na lamang siya ni Harold sa pagluluto. Habang binabati ng maayos ang butter, ay niligpit na rin ni Maylene ang mga kalat ni Harold. Kapag mainit na, ibuhos mo ng marahan. Hintayin mo lang. Tapos kapag may mga bubbles sa gilid, ibig sabihin, pwede na itong baliktarin. Marahang paliwanag ni Maylene habang binabaliktad ang nilulutong pancake. Namangha naman si Harold dahil buo nga iyon, hindi katulad ng kanya. Dahil si Maylene na ang nagluto ay nagpresenta si Harold na magtimpla ng gatas at maghugas ng kanyang pinagkainan. Ilang linggo ang lumipas. Palalim ng palalim ang nararamdaman ng binata sa dalaga. Kaya naman umamin na si Harold patungkol sa kanyang nararamdaman. Maylene, alam kong ilang linggo pa lamang tayong magkakilala. Pero sana maniwala kang gusto kita at mabuti ang intensyon ko sa'yo. Saad ni Harold, isang gabi habang nasa isang mataas na gusali sila sa isang sikat na restaurant sa siyudad ng Maynila. Hindi naman nagulat si Maylene sa inamin ng binata dahil ramdam niyang mayroon itong pagtingin sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Harold, ay gusto na rin siya ni Maylene. Gusto rin kita, Harold. Hindi ko alam kung saan napapunta ang relasyon natin, pero gusto kong manatili sa tabi mo. Napangiti naman si Harold dahil masaya siyang pareho sila ng nararamdaman. Niyakap niya si Maylene at hinalikan ang noo nito. Simula noon, ay naging malapit pa ang dalawa sa isa't isa. Naging tapat sila sa pag-iibigan nila. Try mo kasi to, masarap yan. Pilit sinusubuan ni Maylene si Harold ng isaw ng manok. Matagal nang hindi nakakakain ng ihaw-ihaw si Maylene. Namimiss niya na ang lasa ng mga ito. Kaya naman gustong-gusto rin niyang ipasubo kay Harold. Bakit ganyan? Parang bulate. Kinakain ba talaga yan? Nandidiring tura ni Harold. Oo, subukan mo lang. Bituka yan ng manok, hindi yan bulate. Tinikman naman iyon ni Harold. At nagustuhan nga niya iyon. Sumubo siya muli. Hanggang sa hindi na niya namalayang, naubos na ang kanilang in-order, ganoon din ang kanin. Oh, akala ko ba ayaw mo? Natatawang tanong ni Maylene sa kanya. Masarap pala eh. Bakit kasi ngayon mo lang ako dinala dito? Ayan tuloy at ngayon ko lamang natikman. Loko, malay ko ba na magugustuhan mo? Sige, sa susunod na date natin, dito tayo ulit para makatipid naman tayo kahit papaano. Pagkarating nila sa mansyon, nanood sila ng pelikula. Naroon sila ngayon sa loob ng kwarto ni Harold. Maya-maya ay naging mapusok ang mga palabas sa bida. Kaya naman, napakagat na lamang sa labi niya si Maylene. Napansin naman iyon ni Harold, kaya lumapit ito sa kanya at hinalikan ng marahan ng dalaga. Nagpatinaod naman sa galaw ang bibig ni Maylene. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Harold. Naglakbay naman ang mga kamay ni Harold papunta sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mainit ang palad ni Harold, kaya naman, tila sinisilaban din ang nararamdaman ni Maylene. Sa gabing iyon, ay nagpatinaod sila sa kanilang nararamdaman. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na nasa itaas na sila ng kama. Wala ng mga saplot at pinairal ng pag-ibig na nadarama. Paglipas ng 3 buwan, ay matatag pa rin ang kanilang relasyon. Masaya pa rin sila sa isa't isa. Isang araw ay bumili si Maylene ng cake upang i-congratulate si Harold dahil successful ang naging launching ng bago nitong business. Congratulations! Bumili ako ng cake para may pagsaluhan tayo. Ngiting saad ni Maylene sa kanya. Agad namang tumayo si Harold at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Thank you. Hindi ko naman magagawa ang mga ito kung wala ka. Huwag mo akong iiwan Usal nito habang nakatingin kay Maylene na para bang maamong tupa. Ano ka ba? Hindi no?
Bakit naman ako aalis? Nandito lang naman ako palagi. Huy ka naman ng dalaga, tsaka pinisilang ilong ni Harold. Nagtataka siya kung bakit iniisip ni Harold na aalis siya. Gayong ipinararamdam naman niya na mahal niya ito. Celebrate tayo mamaya, Maylene. Gusto mong magpunta tayo sa Tagaytay? Grabe ka naman, Harold. Biglaan naman yata. Walang plano-plano eh. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Thank you. I love you, Harold. I love you too, Maylene. Pupunta kang bangko, hindi ba? Hintayin mo ako saglit dahil may kukunin din akong document sa kabilang building. Tanging pagtango lamang ang sagot ng dalaga. Habang pinagmamasda ng binata si Maylene sa pagtawid, ay napansin niyang bigla na lamang itong napahinto sa gitna ng daan. Nakita niya itong napahawak sa ulo at sa kanyang tiyan na para bang naduduwal. Maya-maya ay may papalapit na truck. Mabilis ang takbo nito at tila hindi naman nakita si Maylene. Kaya naman agad na tumakbo si Harold. Maylene! Sigaw niya, ngunit hindi iyon narinig ng dalaga. Papalapit ang truck ng mga sandaling iyon. Kaya naman tinulak niya si Maylene para iligtas. Sa kasamaang palad na ginawa iyon ni Harold, ay siyang nasagi ng rumaragas ang sasakyan. Hilong-hilo pa rin si Maylene. Wala siyang narinig sa paligid. Nagkaroon na lang siya ng malay nang marinig ang ambulansya. At doon ay nakita niya si Harold na duguan. Napaupo na lamang si Maylene. Nanginginig ang kalamnan at doon ay bumuhos ang kanyang mga luha. 3 araw na sila sa ospital pero wala pa ring malay si Harold. Nakayuko si Maylene sa upuan habang inaantay magising ang nobyo. Maya-maya ay nakarinig siya ng lagapak ng takong. Napatingin siya sa parating. Alam niya ang mga magulang iyon ni Harold. Ilang sandali lang ay lumapit ito sa kanya. Isang mabilis, mabigat at masakit na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pakiramdam ni Maylene ay dumugo iyon, ngunit hindi niya ininda. Sa ngayon ay namanhid na ang kanyang katawan sa sakit. Ikaw ang babae na yon, hindi ba? Ikaw ang sinagip ni Harold. Kung hindi ka naman kasi kulang-kulang sa pag-iisip at titigil ka sa gitna ng kalsada, ay hindi na aksidente ang anak ko. Sigaw ng ina ni Harold. Hindi rin alam ni Maylene kung bakit nga ba hilong-hilo siya at nawalan siya ng pandinig ng mga oras na tumatawid siya ng kalsada. Wala siyang pagtutol sa pananakit ng ginang dahil siya naman talaga ang may kasalanan. Noong sinabi sa akin ni Harold na kasintahan ka niya, ay hinayaan ko lang dahil yun ang gusto niya. Kahit alam ko ang katotohanan na lumaki ka lang sa ampunan, hindi man nag-graduate ng college at dating delivery woman. Alam mo, tatanggapin naman sana kita eh. Pero kung may mangyaring masama sa anak ko, ay pareho kayong hihimas ng rehas ng truck driver na yon. Nanginginig sa galit ang ginang at pulang-pula mga mata dahil sa kakaiyak. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po ginusto na may mangyaring masama kay Harold dahil mahal na mahal ko po siya. Huwag po kayong mag-alala dahil lalayuan ko na po ang anak niyo at hindi na magpapakita pa. Basta, masiguro ko lang pong gising siya. Pagmamakaawa ni Maylene sa ginang, hindi naman sumagot ang matandang babae. Pagkusay lumayo ito sa kanya. Napahagulhol naman ang iyak si Maylene. Ipinapanalangin niya sa Diyos na magising na sana si Harold. Lumipas pa ang 2 linggo, ay nagkaroon na nga ng malay si Harold. Agad nitong hinanap si Maylene, ngunit hindi niya ito makita. Umasa na lamang siya na baka umalis lang ito saglit at babalik din kaagad. Gaya ng pangako mo, ay aalis ka na sa buhay ng anak ko kapag nagkamalay siya. Hindi ka na niya kailangan ngayon. May ipapakilala ako sa kanyang babae na mas nararapat para sa kanya. Makakalimutan ka rin niya, kaya sana ay kalimutan mo na rin ang anak ko. Mahabang litanya ng ginang, habang si Maylene naman ay hindi alam kung saan pupunta. Nilisan niya ang ospital at hindi na muling nasilayan pa si Harold. Masakit para sa kanya na gawin niyon sa kasintahan, ngunit wala siyang magawa. Sumakay siya ng bus patungong probinsya na kung saan walang nakakakilala sa kanya. Gusto niyang magsimula ng panibagong buhay gamit ang kaunting perang naipon. Pagkababa niya ay naghanap siya kaagad ng bahay na maaaring upahan. Tahimik naman ang lugar na iyon at masayang kasama ang mga kapitbahay. Ilang linggo ang lumipas ay napansin niyang 1 buwan na siyang hindi dinadatna ng buwanang dalaw.
Kaya naman agad-agad siyang bumili ng 3 pregnancy test. Laking gulat niya nang iisa lamang ang resultang lumabas. Lahat ng iyon ay positive. Buong gabi na umiyak si Maylene. Kung sana'y magkasama sila ni Harold, ay masaya ito sa balita. Hindi niya alam ang gagawin. Buntis siya at wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Gaya noon ay mag-isa na naman siyang muli. Miserable ang buhay ni Maylene, ngunit hindi siya pwedeng magpabaya dahil may buhay na sa kanyang sinapupunan. Naranasan niyang hindi alagaan at walang magulang na nagmahal sa kanya. Kaya naman hindi niya iyon hahayaang mangyari sa kanyang magiging anak. Sa ilang buwang paninirahan niya sa probinsya, ay nakilala niya si Manang Leyte. Ito ang tumulong sa kanya sa panahon ng pagbubuntis hanggang sa makapanganak siya. Masela ng kanyang naging pagbubuntis dahil mahina ang kapit ng bata. Marahil na rin sa dami ng kanyang iniisip at mga problema. Mama, na-perfect po ako sa exam sa school. Sigaw ng isang bata. Talaga? Ang galing-galing naman ng baby ko. Manang-mana sa mama. Nakangiting binuhat naman ito ni Maylene. 5 taon na ang lumipas, simula nang ipinanganak niya si Kate. Ilang taon na rin ang lumipas, simula nang hindi niya nasilayan pang muli si Harold ng personal. Tanging sa telebisyon na lamang niya ito nakikita dahil sa mga negosyo nitong patuloy na namamayagpag. Naging masikat ito at mas lalo pang tumaas ang antas ng buhay. Doon na pagtanto ni Maylene na marahil ay tama nga ang ina ni Harold na siya ang pabigat sa buhay nito. Kaya siguro mas mataas na ang narating nito ay dahil wala na siya sa tabi ni Harold. Mama, Mama, I love you. Saad ni Kate na nasa kandungan niya. Lumilipad ang kanyang isipan ng mga sandaling iyon, kaya hindi niya nabigyan ng pansin ng kanyang anak. I'm sorry anak, medyo masakit kasi ang ulo ni Mama, kaya hindi ko narinig ang kwento mo. Pero I love you too. Ni Maylene, sabay pisil sa ilong ng anak. Napahagikik naman si Kate dahil sa ginawa ng kanyang ina. Napakamasayahing bata ng kanyang anak, hindi katulad noon na napakaliit pa nito at sakitin. Tinitigan ni Maylene si Kate. Wala itong namana sa kanyang muka. Lahat ay kuhang-kuha sa ama. Kaya naman hindi niya kakayanin na makita ito ni Harold, sapagkat alam niyang unang tingin pa lamang nito ay makikilala niyang anak niya si Kate. Mama, maglalaro lang po ako sa labas ha. Natapos ko na po ang homeworks ko. Sige, huwag kang takbo ng takbo ha. Huwag ka rin makikipag-away. Bumalik ka rin agad dito. Pagkaalis ni Kate ay binuksan naman agad ni Maylene ang telebisyon at tila nangaasar ang tadhana dahil mukha ni Harold ang tumambad sa kanya habang ini-interview ito. Ano ang motivation mo para yumaman ka ng ganyan? Ano ang dahilan? Tanong ng host sa lalaki. May tao pa akong gustong balikan. Hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa kasi siya bayad sa utang niya at hindi ako basta-basta tumatanggap ng pagtatalo. Saad nito sa harap ng telebisyon at mariing nakatitig sa kamera na tila nakikita nito si Maylene na nanonood sa kanya. Pinatay ni Maylene ang telebisyon nang wala sa oras at napahawak siya sa dibdib. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Harold. Maylene, nandyan ka ba? Tanong ni Manang Leyte na kagagaling lang sa palengke. Pasok po, ano po iyon? Tuloy na ako papuntang Maynila. Hindi ba kayo sasama ni Kate? Kukunin na kasi ng kapatid ko itong paupahan ko dito. Kung sasama kayo sa akin ay libre lang ang upa niyo doon. Paliwanag ng ginang. Napaisip naman si Maylene. Panahon na nga siguro para bumalik siya sa Maynila na kung saan mas maraming oportunidad at trabaho. Sige po, sasama po kami ni Kate. Sige, ayos nga iyan. Mahirap naman kung maiiwan kayo rito. Maraming salamat po talaga sa mga tulong niyo Manang Leyte. Lalo na noong nagbubuntis pa ako. Kung wala kayo, ay baka wala na rin siguro ako dito sa mundo. Ani Maylene at saka niyakap ang matanda. Ano ka ba? Para na rin kitang anak. Napalapit na ako sa inyo ni Kate. Mabilis lumipas ang oras at nakarating na nga sila sa lungsod ng Maynila. Maraming nagbago sa loob ng ilang taon. Ma, saan tayo titira? Dito? Gusto ko bumili ng laruan. Mamaya na anak, punta muna tayo sa bahay. Pahinga muna tayo Hindi ka ba napagod? Hindi po Mama. Yay! Bibilhan ako ng laruan mamaya ni Mama.
Natawa naman si Maylene at hinalikan ito sa pisngi. Gaya ng pinangako niya, ay dinala niya si Kate sa isang mall. Tuwang-tuwa ito nang makakain sa isang sikat na fast food chain na nakikita niya lagi sa telebisyon. Nakipagsayaw pa ito sa isang sikat na mascot na bubuyog. Pagkatapos nilang kumain, ay naisipan nilang mamili sa grocery. Pili lamang ang mga kinukuha ni Maylene dahil wala pa siyang trabaho. Ma, kuha lang ako ng juice ha? Paalam ni Kate sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti rito. Habang namimili si Maylene, ay may gusto itong abutin na medyo bandang itaas na kalagay. Pilit niya itong inaabot, ngunit kailangan pa niyang tumingkayad para makuha iyon. Mabuti na lamang at may tumulong sa kanya para makuha iyon. Salamat! Anito, sabay tingin sa taong nag-abot sa kanya. Ngunit bigla na lamang tumigil ang kanyang mundo nang makilala kung sino ito. Napalunok siya at napakurap-kurap. Harold, kamusta ka? Ngumisi ang lalaki habang unti-unti itong lumalapit sa kanya hanggang sa wala na siyang maatrasan. Maylene, 5 taon. Yan lang ang sasabihin mo? May diin ang bawat salitang namutawi sa bibig ni Harold. Bakit? Wala namang problema na nawala ako. Kita mo namang mas umasenso ka at nagtagumpay ka na ngayon. Naririnig mo ba ang sarili mo, Maylene? Iniwan mo ako sa kawalan. Wala kang sinabi o kahit paalaman lang. Nagising ako na ikaw ang hinahanap ko, pero wala ka. Ilang taon akong hindi nakalakad. Ilang taon akong naging miserable at hanggang ngayon. Maylene, bakit ba hindi mo maintindihan? Ikaw ang kailangan ko, hindi ang pera. Alam ko, Harold, pero ako ang dahilan kung bakit ka na-aksidente. Sinisisi ko ang sarili ko. Sinabi rin ng mama mo na gusto ko niyang ipakasal sa iba. Naisip ko na mas mabuti yun para sa'yo. Mas magandang sa taong maayos ang buhay ka mapunta, hindi sa katulad ko. Palagi lang ako maghahatid ng problema. Hindi mo kasi piniling lumaban, Maylene. Minahal mo ba talaga ako? Bakit pagdating sa'yo, ang dali-dali mo akong iwan? Parang ang dali mo lang sa'yo burahin ang lahat at maglaho na parang bula. Minahal kita, Harold. Alam mo yan. Pero may mga bagay na hindi nakalaan. Mga bagay na hindi pwede at kailangan nating tanggapin iyon. Saad ni Maylene, sabay tula kay Harold. Sa pagtatagpo muli ng kanilang landas, inakala ni Harold na magiging maayos na ang lahat. Ngunit tila nahihirapan siyang ibalik ang dati nilang pag-iibigan. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Kate sa ina nang makita itong umiiyak habang hawak-hawak ang paborito niyang inumin. Wala anak, tara na, umuwi na tayo. Sagot naman ni Maylene at mahigpit hinawakan ng anak. Aalis na sana ang mag-ina, ngunit hinawakan ni Harold ang braso ni Maylene. Sandali, Maylene, mag-usap tayo. Pakiusap ng lalaki habang seryoso itong nakatitig sa bata. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. May kutob siya na anak niya ito. Hindi maipagkakaila ni Harold iyon dahil kamukhang kamukha niya ang batang kasama ni Maylene. Wala na tayong dapat pag-usapan. 5 taon na tayong tapos, Harold. Mag-uusap at sasama kayo sa akin o ipapasara ko ang buong mall na to para hindi kayo makalabas. Pagbabanta ng lalaki. Napapikit naman ang mariin si Maylene. Alam niyang malakas ang koneksyon at kapit ni Harold. Alam niyang kaya nitong gawin ang sinasabi nito. Sige, sasama kami sa'yo. Saan ba tayo mag-uusap? Walang nagawa si Maylene kundi tanggapin ang pagkatalo. Sa kotse. Pupunta tayo sa bahay. Doon tayo mag-uusap. Sumunod ang mag-ina sa utos ni Harold. Naglakad sila patungo sa kotse nito. Panakaw-nakaw ng tingin si Harold sa batang babae. Malakas ang kutob niyang anak niya ito. May anak siya kay Maylene at ngayon ay nasa harapan niya. Pagkarating nila sa parking area, kung nasaan ang kotse nito, ay pinagbuksan niya ang dalawa. Tahimik naman si Kate na nakakapit sa kanyang ina. Inihahanda naman ni Maylene ang sarili sa lahat na magiging tanong ni Harold. Binuksan muna ni Harold ang telebisyon para manood si Kate ng palabas. Anak ko ba siya, Maylene? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Harold sa kanya. Napakagat naman sa labi si Maylene. Oo, anak mo siya, Harold. Napahilamos naman sa mukha si Harold. 5 taon, Maylene. 5 taon akong wala sa tabi ng anak ko.
Kahit kailan ba, ay hindi mo man lang naisip na gusto ko siyang makilala, na may karapatan ako sa kanya. Tanong ni Harold na may hinanakit sa boses nito. Wala akong balak ipakilala si Kate sa iyo, Harold. Sinabi na rin ng ina mo na ipapakasal ka niya sa ibang babae. Ayokong mapunta sa iyo si Kate dahil alam kong kukunin mo siya kapag nalaman mong anak ko siya. At wala akong magagawa dahil mahirap lang ako. Kayang-kaya mong kontrolin ng batas. Sa mga oras na iyon, ay tuluyan ang bumuhos ang luha ni Maylene. Ganoon ba ang tingin mo sa akin, ha? Sa tingin mo ay kaya kong magmahal ng ibang babae. Ikaw lang ang bukod tangi kong minahal ng higit pa sa buhay ko at alam mo yun. Nakonsensya naman si Maylene nang marinig niya ang saloobin ng dating kasintahan. Dahil ibinuwis nito ang sariling buhay, mailigtas lamang siya sa kapahamakan. Maya-maya ay lumapit si Harold sa anak at niyakap ito. Sino po kayo? Bakit mo ko niyayakap? Takang tanong ni Kate. Ako ang papa mo. I'm sorry, anak. Hindi alam ni Papa. Lumuluhang niyakap ni Harold ang anak. Bakit po kayo umiiyak? Hindi po ba kayo masaya na ako ang anak niyo? Nakikita ko po kayo sa TV. Inosenteng saad ni Kate. Masaya si Papa, anak. Sobrang saya. Sabi ko na nga may papa ako. Sabi kasi ni Pau Pau, yung classmate ko, wala daw akong papa. Hindi mo raw po ako mahal. Mas lalo namang umiyak si Maylene. Hindi niya alam na sa kagustuhan niyang itago si Kate, ay ipinagdamot niya ang karapatan nito na magkaroon ng ama. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mansyon ni Harold. Tulog na tulog si Kate. Hindi naman mapigilan ni Harold na pagmasdan ng anak. Pareho silang nakatayo ngayon sa may pintuan. Walang nagsasalita sa kanila, kaya naman nagulat si Maylene nang lumuhod sa kanyang harapan si Harold. Maylene, gusto kong mabuo ang pamilya natin. Mahal pa rin kita. Kahit konti, kahit katiting na lang ang natitirang nararamdaman mo. Sana piliin mong mabuo ang pamilya natin. Maylene, mahal kita at ang anak natin. Napaluhod na rin si Maylene at niyakap ang lalaki. Hindi niya alam kung anong kabutihang nagawa niya noon upang mahalin siya ni Harold ng sobra-sobra. Pasensya na, Harold. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Mahal pa rin kita, Harold, at hindi iyon nawala. Saad naman ni Maylene habang lumuluha sa bisig ni Harold. Niyakap naman siya nito ng mahigpit. Makalipas ang ilang taon, ay muli nilang nasilayan ng isa't isa. Magkatabi silang natulog at isinantabi ang mga problema at katanungan sa kanilang mga isipan. Kinabukasan ay bumili naman si Harold ng maraming laruan at mga gamit na maaring magustuhan ni Kate. Tinawagan niya na rin ang kanyang ina at pinaalam na may apo na ito. Lubos naman ang paghingi ng tawad ng ina ni Harold kay Maylene nang malamang buntis pala ito nung pinagtabuyan niya ito. Nagkausap silang tatlo at mas naunawaan ang hinaing ng bawat isa. Lumipas ang 2 buwan at masaya na silang nagsasama sa mansyon ni Harold. At ngayong gabi ay magkatabi ang dalawa sa kama. Maylene, gusto kong magpakasal. Gusto mo rin ba? Tanong ni Harold habang sinusuklay gamit ang daliri ang buhok ni Maylene. Oo, gusto ko. Gusto kong maging legal na tayong pamilya. Ngiting saad naman ni Maylene. Maya-maya ay may kinuha si Harold sa katabing cabinet na isang singsing at sinuot iyon kay Maylene. Sabi ni Lolo, ibigay ko lang daw dapat ito sa babaeng pipiliin kong pakasalan. Tumagi pa akong tanggapin ito noon dahil hindi ko naman alam na magmamahal pala ako ng ganito. At ikaw iyon, Maylene. Ikaw ang pinipili kong pakasalan. Sana ganoon ka rin. Oo, Harold. Mahal kita. Magpakasal tayo at bubuo tayo ng maraming anak. Magsasama tayo hanggang sa pagtanda. Ngiting saad naman ni Maylene. Niyakap nila ang isa't isa. May ngiti ang kanilang mga labi at masaya ang kanilang mga pusong natulog ng gabing iyon. Sa dinami-rami ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ay nalagpasan nilang lahat ng yun. At ngayon nga, ay wala na silang pangamba dahil nakamta na nila ang tunay na ligaya sa piling ng bawat isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pa na kwento
na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.